Record in computer. Okay. So, magandang gabi sa inyo, mga participants, ano? Kamusta sa lahat? Ah, Start naman tayo sa ating pangatlong session, no, sa electrical beam. So, tutuloy lang natin yung kahapon na arrangement ng lighting, ano, yung modeling natin, no? Hindi ko tatapusin kasi pag tinapos ko, matatagal na tayo. Pakikita ko lang sa inyo katulad yung ginagawa ko. Pero pag pinadala ko na sa inyo yung yung model ng electrical, kumpleto na yon. Pero dito sa topic natin, gagawa lang ako ng isang room lang para makita nyo kung paano yung procedure. At yung iba sa inyo may alam na. Pero ganun lang ang sitwasyon natin. Pero pagka ito, pinadala ko na sa inyo yung model ng electrical, ililink nyo naman yan sa gagawin nating bagong HVAC, HVAC. Ililink nyo yung tatlo, yung architectural, structural, no? At saka itong electrical. Para may kopya kayo na kayo yung gumawa mismo, may model kayo na pakikita nyo. Ito yung ginawa ko. Kasi gagawa natin ng layouting ng sheeting, ano yan production drawing. So, para pag tinanong kayo sa ina-applyan nyo, kasi minsan mayroong tatanong, may nagawa ka na ba? O pakita nyo, ito yung ginawa ko, ito yung simple lang, building, pero ayan yung yun yung proper procedure. So pag napakita mo yun dahil may kopya ka, madali ka matatanggap. Kasi may experience ka na, alam mo na yung may gumawa ka ng pilot project eh. Kaya madaling matatanggap, no? So, isi-share ko lang itong natin. Wala na kayong tanong, ano? Okay. Nakikita nyo ba, guys? So yung sinasabi kong coordination yesterday, ito yung coordination ng RCP. Ayan. So lagi nakalagay yan, ito yung properties niya. Kasi inatouch ko na yung properties dito para hindi na mahirap. Nandiyan, babalik-balik ka lang na gano'n, no? Ayan yung properties. Ngayon, lalagay mo lang to sa coordination, ayan, no? Coordination. Yan yung coordination niya. Tapos, ito rin first floor, properties, lagay mo rin sa coordination. Kasi lahat na pakikita dyan eh. Oh. Di ba? Coordination, discipline coordination. Sa RCP ka nakikipag-coordinate. Kasi doon nakabagsak yung mga lighting. Ayan, no? Ito yung RCP na sinasabi ko sa inyo na nakatingala ka. Ang tingin, patingala. Pero doon sa layout mo, sa looping mo, ground floor, hindi ka nakatingala. Nakatingin ka sa pataas, mula sa taas. Kasi nakikita mo yung receptacle from 0.40 meters from the finished floor level, no? Nakikita mo siya. Ganun din sa lighting fixture mo, no? Nakikita mo pa ganun kasi yung view range pataas ibinaba niya. Kaya ang nakikita lang dito yung lighting fixtures mo, hindi nakikita yung RCP. No? Kasi yung RCP, nasa taas yun. No? Eto, nakakat siya ng 1.20 meters. The same as architectural. Para makita mo yung mga, eto. No? Ngayon, tuloy natin yung ating ginagawa sapagkat kumpleto naman na yung first floor natin, yung lighting niya. So, dito tayo sa electrical first floor lighting. So, yung looping niya hindi kumpleto. So, ang gagawin lang natin, no? So makikita mo rito, merong nakalagay din yung diyan, yung receptacle, yung power. So to close that, mag-visibilities ka, i-off mo lang tong electrical fixtures, no? Ayan, apply. So wala na siya. Lighting lang ang makikita mo. So halimbawa, may nakalimutan ka na eto magkakagrupo to. Yung isa nakalimutan mo, ang gagawin mo, i-add mo lang to, no? I-click mo ganon, click, click, tapos,
edit mo lang na gano'n, edit circuit, i-click mo gano'n. Tapos i-click mo 'to, ayan connected na siya. Tapos check, 'no? 'Pag kinilig mo, pasok na siya ro'n sa circuit niya. Ayan, nasa number 3 na siya, ayun 'no. Ang gagawin mo, i-loop mo lang siya o create similar, admit ko muna sa piano. So, create similar or puwede ka rito sa system, gamitin mo lang ulit 'yon tapos mag-wiring ka, arc, click mo rito, tapos dito, naka-arc siya, ayan lang. Okey, do'n, oh, pasok na siya. So, isang isang circuit na siya na nakaturo dun sa PPB3, 'no? So, let's continue. Kasi sa first floor, ang panel board B niya, eto, 'no? Tignan natin yung ano niya, yung kanyang panel schedule. Ayan pa lang, ayan pa lang ang panel schedule niya, 'no? 135-246. Unlike dun sa isa, sa ground floor, unlike dito, eto sa panel A niya, power panel A, kumpleto na siya, ayun na siya. So, naka-balancing na siya. Kita niyo yung balancing niya 22, 23, 20, 22A. Balance siya sa gitna yung 23 amperes. So, yung balancing pagkatapos niyong, ma-layout, magkaroon ng loop at saka pumunta na rito, dito niyo i-click yung balancing, magba-balance siya. Kasi minsan mataas ang ano nito sa kabila. Minsan 50 amperes, eto 10 amperes lang. So, magkakaroon ng problema yun sa fluctuation, magpa-flux siya. Pagka na-install na yan, delikado. Cause pa ng ano yun, ng sunog yun. Tsaka minsan, yung wire na ginagamit sa mga lighting at saka sa mga, conduiting 'no, kailangan kasi 'pag solid wire, 'wag ka gagamit ng solid wire, stranded wire ang gagamitin mo. Kasi minsan yung nabibili sa China na mga wire, minsan bakal lang yun, pumuputok yun 'no. 'Pag may halo, alam mo naman ang China, eh. 'Pag may halo yan puputok yan pagka lokal na binili mo. 'Pag in-install mo yan tapos sisingit puputok yan, kasi bakal ang nakalagay. Kaya mag-iingat kayo pagka kayo'y nagkokontrata din, kailangan puro stranded wire ang gagamitin niyo, 'wag solid wire, okey? So, ire-rebalance yung gano'n. So, punta tayo sa lighting, sa first floor again. So, in-include yun na yung isa 'no, nakasama na siya. Eto gano'n din. Hindi naka-include, etong dalawa magkakasama. So, click mo ulit yan using, central para ma-click mo, diinan niyo yung central ano, central, tama ba? Central, o tama central. Didiinan niyo sa left corner, meron dun sa keyboard niyo, didiinan niyo lang central, okey, and then click mo lang gano'n, edit circuit, kailangan nasa number 6 siya, i-click mo lang na gano'n, click, hmm. Pag-click mong gano'n, okey na. Tapos check mo kung pumasok nga siya, and then click mong gano'n, makikita mo pumasok na siya. So, saka mo siya i-loop again 'no. Puwede mong create similar 'to, puwede kang gumamit ulit nito, dito, wire, check, arc, ayan na. So, naka-loop na siya, kasama na siya. 'Pag kinilig mo yung apat, 1, 2, 3, 4. So, electrical, ayun na siya, number 6 kasama na siya sa looping, nasa PPPB. Kasi mamimili ka diyan, eh, pagka yung panel board mo, dapat dun sa mismo yung circuit mo naka-designate kung saang panel board na nakalagay 'no. Dahil sa bisya, sa first floor sa dito mo, kasi yung A sa ground floor yun, eh. Yung MCB yun ang main circuit breaker mo. So, tatandaan niyo mamaya malito man kayo, hindi papayag yung A kasi puno na. Pop up sa'yo na it's already full yung PPA. So, kailangan i-designate mo siya dun sa nararapat na panel board ng circuit na ginawa mo 'no. So, tatandaan niyo, usually ang lighting, usually
sa per room, minsan mababa lang ang ano niyan, lalo 'pag mga bahay, minsan 5 amperes lang 'yan, 10 amperes. Kasi minsan masuwerte ka na magkaroon ka ng 4 na ilaw diyan. So yung 4 na ilaw, kung halimbawa ka-calculate mo, kada isang ilaw, let's say sabihin mo, 50 watts, no, 50 watts yung 4, bale 200 watts. O yung 200 watts na yon, para makuha mo yung ampere, ang formula, watts over volt equals ampere. So yung watts mo, kung 200 watts, tapos divide mo sa 220 or 230, yun ang amperes mo. So kaya minsan lumalabas 4 amperes, pero mas maganda yung sobra kaysa sa kulang. Kasi pagka sobra, kaya ng resistance niya, no? 5 amperes, 10 amperes lagay mo. So kaya 'pag nilagay mo 10 amperes, maski magdagdag ka pa, hindi pa ti-trip. Kasi 'pag nag-trip yung sa lighting mo, 'pag sumobra yung power input niya, bumababa yung namamatay yung ilaw. Pero i-on mo ulit, 'pag on mo gano'n, 'pag alam niya na magti-trip ulit yung bababa. Kailangan bawasan mo yung ilaw mo para hindi siya mag-trip. So yun ang safe ng breaker, circuit breaker. Kasi nung araw 'di ba fuse, ang fuse pumuputok, 'pag pumutok kailangan bumili ka ulit ng bagong fuse. Pero ngayong breaker na, automatic na siya. So ganun lang guys ang pag-a-add ng mga nakalimutan mo, 'no? Ito may nakalimutan pa tayo, dito 'to. Dito siya kasama sa circuit na yan. So i-a-add lang natin, 'no? Click mo gano'n, add, click mo lang na gano'n, add circuit, okay? And then okay, and then ayun na, kasama na siya. Ito rin nakalimutan natin, hmm, add circuit, edit circuit number 4, tapos add circuit, click, okay na. Saka ka mag-looping. Tatandaan niyo yung looping ko, siya na nag-aano yan. Ngayon puwede niyong iayos yan. Itong looping puwede niyong pagandahin. Kaya lang, pagdating dun sa pagkakapirahan na, hindi niyo na kinakailangang pagandahin, ang importante tama yung ano niyo. Kasi sa construction hindi kailangan yung maganda yung ano mo, yung drawing mo pang estudyante. Dahil maganda nga, mali naman ang calculation, mali naman ang arrangement, hindi rin uubra. Ngayon kung hindi kung ganito lang ang ano mo ta's tama naman yung circuiting niya, susundan ng ano 'yan, ng mga electrician. Kasi alam nila tama, eh. Pero kung gusto mong pagandahin, puwede pa rin, kaya nga lang magtatagal ka. Kung madalian, kailangan mo ng pera, matapos mo kaagad, tapos inaayos pa isa-isa para maganda lang. So hindi kailangan sa ano yung magandang-magandang drawing. Kailangan maganda, tama yung ano, yung arrangement tsaka yung circuiting niya para sa panel board. Kasi 'pag mali ang circuiting niya, hindi siya magpo-produce ng, exact demand load o yung required na load niya para dun sa building na yan na ginagawa mo ng design. So kumpleto na tayo, may isa pa, ito pa pala isa hindi kasama. So, click mo ulit ng gano'n, i-add mo na lang ulit siya and then edit circuit, tapos add circuit, 'no? Ayan, okey na, pasok na siya. Saka mo ulit, looping, okey loop, gano'n lang, oh. So ayan, kasi automatic na siya na nagpupunta yung arrow niya dun sa circuit mo, panel board B, 'no? Ayun siya dito, oh. Automatic binibigay niya. Ngayon, gagawa tayo ulit ng isa. Eto naman, click natin. Para pagpapakita, inuulit ko lang para masundan nyo. No? Click mo. Nakakontrol ka sa left side, ha. Yan, yung ilaw mo. Tapos, power mo siya. Power, no? Hindi ko na nilagyan ng switch. Tinuro ko na sa inyo yung paglalagay ng switch. Pa-power mo lang siyang ganon. Pag power mong ganon, kailangan hanapin mo yung panel board niya. I-click mo lang to. Okay?
Ito, nasa B ka. Kasi puno na yung A eh. Sa ground floor yun eh. Itong MCB sa ground floor din siya eh. So sa panel board ka, i-click mo ganon. Makikita mo, nag-arrow yan ganon, nag-arrow yan ganon. I-click mo to, arc. Click arc. Ayan na. Oh. Tapos, itag mo siya. No? Pag tinag mo siya, annotation, multi-category tag, sa tag mo siya, tag by category, ayun na siya. Oh. Automatic siya na nagna-numberin system, no? Lumalagay siya ron sa ano, sa panel board. Kaya PPB 5, PPB 7. Kaya pag tinignan mo, automatic nandun na siya. Edit, edit schedule. Ayan na siya, no? Kita mo, dumagdag siya. Ayun, 7 lighting, no? Okay? So, ganun din dito sa lighting kasi magkaibang circuit siya eh. So, let's say eto, pag kinalculate mo, nasa 30 volt ampere siya, no? So, kung kukumpitin mo lahat yan, 30 volt ampere, eto, apat siya. Pag tinignan mo sa schedule, kung ilan yung volt ampere niya, ikakalculate niya, automatic na siya. Tingnan natin ulit. Edit. Oh, wait, sorry. Edit. Okay. Titignan nyo Tama ba ako? Ayan siya, lighting. Oh, lighting. 120 volt ampere. Kasi apat times 30. O di, siya na rin nag-calculate. Sino nag-calculate? Ako o siya? Yung repeater nag-calculate, no? Nakalagay lang yung proper amperahin niya, volt ampere niya. Bali 120 watts yun. Yung per 1 volt ampere equivalent sa 1 watts. Kaya yung 120 watts, volt ampere yun, 120 watts yan. Okay? So dito, yung trip niya, single pole, pagka triple pole, motorized yun. Pagka single pole or double pole, lighting or receptacle siya. So dahil ito lighting, ano lang siya, ang gamit lang natin usually 10 amperes lang. Papalitan mo. Editable naman yan, 10 amperes. Kasi yan ang susundin doon sa panel board, yung panel board, ano niya, makikita niyo pag binuksan niyo yung pintuan, makikita niyo may panel board. Ito yung nakalagay na susundan. No, edit mong ganon, 10 amperes lang lagay mo. 10 amperes, okay. 10 amperes. Pero dito sa receptacle, guys, usually, pag naka-designate siya ng, ano, ng, halimbawa, refrigerator. Ang refrigerator usually, minsan, pinakababa niya, 500 watts, 600 watts, hanggang mga 1,000 watts. Lalo yung inverter, mababa. Pero, dapat safe ka. Usually, ito, ginagawa nilang, normal 20 amperes, no, para safe. Maski saksakan mo ng mataas na watts, halimbawa 1,000 watts, safe ka pa rin kasi nasa 20 amperes siya. Mas mataas siya. So hindi puputok, no? Pero sa lighting, usually 10 to 5 amperes lang 'yan. Ayan, oh. So, ganun lang. Ngayon kung motorized siya, pag mga motorized siya, minsan 30 amperes siya, tapos double slot. Double slot siya. Nag-automatic siya na yung slot isa, dalawa dito, ganun. Ang binibigay niya pagka gumamit kayo ng halimbawa sa AC, split type, mga 1.5 horsepower, kasi yung 1 horsepower equivalent to 7.48 watts, no? Pag dalawa, times mo lang yung Mario ba? dalawa. Super Mario? Hello, Super Mario. ano yan? Super Mario. Luigi. Hello? Okay. So, gayon lang. Kukumpletuhin lang natin to. Tapos pagkatapos makumpleto natin to, kumpleto na rin yung panel niya. Yung panel board. Tapos, yung kanyang MCB,
let's say nasa baba yung MCB niya, makikita mo nag-a-add din siya rito, edit. Ayan siya. Dumadagdag ngayon yung kanyang volt ampere dito. Pati rito nag-a-adjust siya, 'no? Ayan. Mamaya 'pag napuno natin yung isa, makikita mo tataas siya, 'no? Tingnan natin, punuin natin. Tapusin natin 'tong lighting ano. Pagkatapos nung lighting, gagawa tayo ng family. Tuturuan ko kayo papaano maggawa ng family. Dito sa labas ilalagay natin, halimbawa dito manggagaling yung supply, yung feeder niya. Gawa tayo ng poste dito para sa feeder yung RCS niya, yung raceway niya papunta dun sa MCB. Tapos MCB2, panel board A, panel board B, 'no? So, tapusin muna natin 'to. Gano'n ulit, inuulit-ulit ko para ma-familiarize kayo, para matandaan niyo kasi the more na inuulit-ulit yung pagsasalita, 'di ba yung kanta 'pag inuulit-ulit mong kantahin name-memorize mo, natatandaan mo. So, 'pag napapanood mo ulit-ulit, natatandaan mo 'yan. Kaya hindi masamang umulit kasi the more you repeat, the more you learn. 'Yun lang. Ayan, okey. Ayan, okey. O 'di power supply, okey. 'Pag power na 'yan, automatic na siya nag-panel board A kasi yung kanyang mga kasamahan din nandun na. Ang gagawin mo na lang, pindot ka na lang ng pindot. Ayan siya, nag-a-automatic na siya tapos tag ka naman ng tag. Malalaman mo PPB8 na siya. So, 'pag sa manual nung araw nung nagde-design kami ng, electrical, mina-manual namin 'yan. Talagang gagawa kami ng ano, may mga template pa na ano, yung template na mga bilog-bilog, mga electrical ano, tapos yung switches, single gang, two gang, three gang, gaganunin namin 'yan. Ang tagal nun, sa isang room, eto baka 15 minutes ka bago mo matapos, kasi pinagaganda pa yung ano, yung looping na gano'n, minsan may pa-gano'n-gano'n pa, eh. So, minsan 'pag nagkamali ka pa sa panel circuiting na lagay mo kasi add even 'yan, add sa lighting sa kabila, tapos yung even sa AC, 'no? Halimbawa, itong sa kabila, lighting tapos sa baba niya receptacle, alternate siya. Sa kabila naman puro AC naman. So, gano'n, minsan nagkakamali ka. Ngayon buburahin mo ngayon ng blade dun, ang tagal pagbubura ng blade tapos may electric eraser ka pa. Ngayon napakagaang, kiklik-klik ka lang, oh, 'di ba? Oh, ayan nag-automatic na siya. Kaya pagka required niyo yung halimbawa, kailangan ng ano, ng architectural drawings, 'no? Tapos kailangan ng structural, 'di 'pag kaya niyo namang gawin, 'di kayo na gumawa, hindi niyo na ibabayad sa iba. Kung residential lang, kung maliit ang ginagawa niyo, pero pagka yung building na 'yan may nakuha kayong kontrata, kailangan niyo ng mga allied na kaibigan na tutulong sa inyo para din makapagbigay din kayo ng trabaho dun sa iba. Dahil hindi niyo makakaya lahat 'yan, eh. Ako, although na alam kong gawin, pero binibigay ko sa iba kasi hindi ko naman kayang gawin lahat 'yun. Although na alam kong gawin, puwede kung mga maliliit lang puwede kong gawin, ako na lang. Pero kung halimbawang malaki 'yan, hindi po puwede. Kailangan merong tao na gagawa, na tinuruan mo para gumawa siya nung, ah, certain discipline na, kaniyang expertise. So, ganoon dapat. So, 'pag may project kayo, kung hindi niyo kaya, huwag niyong sarilinin na lahat na malaki hindi niyo kaya, ibigay niyo sa iba. "O tol, puwede ka ba?" O halimbawa kaklase niyo nag-kontakan kayo, "Tol, alam ko marunong ka sa ganito, gano'n, baka puwede mong gawin 'to." "O sige, usap tayo sa presyo." So, tulungan lang 'yan. 'Pag may project naman siya hindi niya rin kayang gawin na alam niya, tutulong din para kumita rin ang bawat isa, gano'n lang 'yon. So, tuloy ulit tayo, ulit-ulit, ayan. Basta wag niyo kakalimutan yung control sa left side niyo para ma-select niyo lahat. Kasi hindi mo puwedeng gamitin yung select all instance kasi se-select niya lahat yan, eh. Ginagamit lang yung select all instance pagka gusto mong kunin lahat, 'no? Select all instance ka by category, kukunin niya lahat. Eh, kaso meron dito mase-select yan, eh. Kaya ang gagawin mo isa-isa sa control ka, 'no? 'Pag na-select mo na, nag-highlight na siya ng blue,
O di, lagyan mo ng power supply. Tatandaan nyo, lalagyan nyo lagi ng power supply. No? Para makasama siya. Kasi pag walang power supply, hindi siya magkukonekta. I-click nyo to. So, automatic na naman siya. Kita nyo kung saan nagtuturo talaga siya dun sa panel board, oh. Di ba? Tapos, tag ka na naman, mag-automatic siya. Kung nakabalagbag siya, lagay mo lang na gano'n, horizontal, adjust mo. Tapos, i-drag mo to, lipat mo lang siya dyan. Tatandaan nyo eto, pwede nyo i-edit. I-click mo gano'n, edit, family. Oh. Pag in-edit mo ng family yan, pwede mo lagyan ng bilog yan. Line. No? Halimbawa, lagyan ko ng bilog dito. Ayaw magpakita. Kasi nakatago yung kanyang annotation, reference plane. Kailangan i-on mo yung wala siyang proper line. Mag-i-import ka pa ng line para malagay mo yung lines niya kasi wala Admit, Christopher, okay. Kita nyo, hindi siya nagpapakita. Lagyan natin ng kasi wala siyang line na input, Lagay ko lang dito, Pero pag niload ko yan, load, maaaring ipakita niya. Override existing version. Yes. Ayun, no? Di ba? Pinakita niya. Edit ulit. Edit. Wala siyang line. Okay. Hindi mo makikita. Wala, Kailangan i-load mo. Pero gusto ko lang ang pakita sa inyo na na-edit siya. Lagyan dito. Load ka ulit. Load. Override. O yan, di ba? O lahat yan, updated siya. Di ba? Ayan sige, na-edit na natin. Ganyan na, para mas maganda. Nakakulong na siya. Okay. I hope naiintindihan nyo guys, Isang tanong lang. Sagot lang. Naiintindihan nyo ba? Open nyo yung mic para marinig ko. Yes, Nagets sir. nyo? Ha? Di ba ang dali? Yes, sir. Di ba madali? Lahat dapat okay yung mic. Sagot, yes sir. Naiintindihan nyo maski Yes, anong sir. discipline Yes, sir. kayo? Yes, yes, sir. Yan. Electrical, Yes, sir. mechanical, structural, dapat naiintindihan ito. Napakadali lang. Madali o mahirap? Madali lang, sir. Madali tingnan. Ayos Hindi, madali lang Reviewin talaga ko yan. lang natin, sir. Ha? Reviewin ko lang natin. Oo, madali Yung lang iba yan. na Kaya naman sir, kaya naman. Gamitin lang natin as reference. Oo. Madali lang yan. Okay, tuloy natin. Ayan na. Basta ito, edit lang kayo. Ngayon, tuturo ko na lang sa inyo yung paglo-load ng lines kasi hindi nyo nakikita Nakapatay yung walang lines siya. Kasi yung lines katulad nito. Lines. Mag-lines ako ito yung lines. Ang lines niya, ito yung value niya. Ayan, makikita mo sa taas. Ito yung lines niya. Ayan, Click ko Ayan. Makikita nyo rito, yung lines, yung border line, center line. So, halimbawa, center line, papalitan ko yan. Yan sa 2D. Ayan, Kita mo? Sa 2D yan, Yung line na yan. Pero pwede mo rin gawin sa model line yan. Kaya lang, ang model line, nasa ilalim lagi ng 00 yan. Unlike dito sa hindi mo makikita yung pag nilagyan mo ng slab sa architectural. Unlike sa 2D, ang 2D ginagamit sa detailing yan. Kaya sa drafting view. So, ayan, palitan mo ulit yung lines mo. O anong gusto mong gamitin? Dot. Ayan siya. Ngayon, yung line value niya, para makita nyo yung line value, i-highlight nyo lang ito. Pakikita niya, yun. Ayan, nakita nyo? Yan yung eksaktong lumalabas. Pag naka-PDF yan, ganyan, pakikita niya yung line value niya. Hindi na kayo magpapalit ng kung ano-ano pang layer doon sa AutoCAD kasi naka-designate na yung line value niya. Kung 0.4 tapos ito naka-grayscale, di ang liwanag, ang hina-highlight niya, yung lighting mo, fixtures, kasi yun ang item mo
Kung architectural, huwag nyo i-highlight. Naka-grace scale lang yan, tsaka ang structural. Kasi hindi naman yun ang item nyo. Item ng architectural yun. Kaya ang highlighted, ito, kita mo automatic sa ano, naka-highlighted siya. Di ba? Naka-highlighted siya. O, kita mo ito, 0.3 or 0.4. Tapos ito, 0.2 lang. O, yung kanyang ground. Yung wire, ano niya, number. Ibig sabihin niya, wire number yan, yung nandun sa loob. Isang neutral, isang ground, no? Negative, positive. Okay? Makita niyo, lumabas yung save to the central, nag-automatic siya. So, i-adjust nyo na lang, save nyo. Save natin para save to central, synchronize now. No? Pag sinave nyo sa central, kailangan i-on nyo rin, save to local. Kasi, minsan, pag hindi nyo na-save sa local, akala nyo sa central nakakabit na. Pag bukas nyo, wala yung mga ginawa nyo. So, mababalikan nyo yung local drive nyo doon sa documents nyo, no? So, ayan. Yan ang itsura pag nag-PDF ka. So, subukan natin. PDF tayo. O, PDF ako ha. File, save as lang, no? Or export lang. Export. Makikita nyo? Export, PDF. Export, DWF, DWFX. Tapos export IFC. Sa PDF tayo. PDF, okay. So sa PDF, meron tayong tinatawag na adjustment, no? High color or grayscale. So depende na sa inyo kung gusto niyo color. Pero export ko na yan. Okay. Export ko na. Kaya lang hindi ko nalagay file location. Dapat lagay natin. Ulit. Save as. Okay. Export. PDF. File location. Ito. Browse. File location kailangan. Lagay natin dito sa B. Okay. File location. Sample view. Okay. Dito na lang. PDF. Lighting. So, open. So, doon sa pupunta, close. Bakit ayaw? Ulit lang, browse natin. Dito na lang sa ano, documents. Zoom. Bumagal, bumagal. Come on. Minute mainit yung laptop. Ayaw niya magano. Nagbabasa, nagbabasa. Ayaw niya. Ay, bumagal. Sorry. Sorry guys, bumagal. Naghang siya, naghang. Try natin. Ayaw, naghang eh. Dali ah. Nag-ang siya, nag-ang. Control. Task manager, okay. Auto-distribute. Okay. Naghang, naghang, naghang. Ayaw niya. Ulit. Control, delete.
Ay, nako. Mainit kasi, mainit. Ayaw nang gumana. Stack up tayo guys, sorry ha. Dali, stop ko muna. Buksan ko muna sa akin. Baka repair ko muna ha, saglit. Task, manager. Ayaw mo ha. Wala, naghang, ayaw. Yan lang kayo ha. Balik lang pag nawala ha.